meron na. Hi, ako nga pala si Sedi. 9 years na nagtatrabaho dito sa Czech Republic. Nagbablog ako para i-document yung journey ko kung paano ako makakawala sa pagiging OFW. Pero kung paano ko gagawin yon, hindi ko pa din alam. Kaya nga. What happened? I-close mo muna. Hi guys, it's Wednesday morning. Sahod day nga pala ngayong araw, kaya samahan niyo ako. Magtrabaho muna tayo kasi panigurado mamaya pang hapon yung sahod namin. Kwentuhan ko muna kayo guys. Alam nyo ba nung dumating ako dito noong 2017, 11,200 crowns pa lang yung sahod namin dito. Bali pumapatak lang siya ng 30,000 sa peso. Kala ko pag Europe, malaki na yung sahod. Hindi pala. Bago kasi ako nakarating dito sa Czech Republic, nakapagtrabaho na ako sa Malaysia. Nakita ko naman yung contract nung pumirma ako sa Pinas. Pero akala ko kasi maraming overtime dito, kaya pinatos ko na. Sa isip-isip ko kasi nun, basta may overtime lang, panalo na. Kaso pagdating ko dito, halos walang overtime. Kaya parang ang pumapatak, mas malaki pa yung sahod ko sa Malaysia nun. Pero okay lang, kasi dito naman sa Czech Republic, hindi ka masyadong maho-homesick. Ang dami kasing pwedeng puntahan dito. Tapos, libre pa yung transportation namin. Kaya kahit saan ako magpunta sa Prague, okay lang. Tumagal din ako ng 1.5 year dun sa una kong company. Pagkatapos, dito na ako nakalipat. Dito na rin ako nakaipon. Nung nakalipat ako dito, halos dumoble yung sahod ko. Dati nga, kami pa yung may pinakamalaking sinasahod dito sa Czech. Ngayon, sa dami ko na nakikitang Pinoy, ang lalaki na ng offer agad sa kanila. Kaya payo ko lang sa mga bago ngayon. Kung naliliitan ka pa sa sahod mo ngayon, huwag ka mag-alala kabayan. Lalaki din yan, hintay-hintay lang. Huwag din kayong padalos-dalos sa paglipat kasi kung tataas lang yan ng 2,000 to 3,000 crowns, hindi worth it. Naranasan ko na rin kasi magpalipat-lipat ng company. Umalis na rin kasi ako dito sa company na to. Pero after mga 3 company pa, bumalik na rin ako uli dito. Meron na. Payat. Magkano? Wala pa sa'yo? Sa akin meron eh. Oh? Oy, meron na. Meron na yan. Meron na. Oy! Oy, payat. Oy. Bago ang cellphone. Ay, putang na. Temo, lumabas. Magkano ba palitan niya? Magkano palitan? Ng peso? 85? Ha? 85? Sa akin meron na eh. Ohoy! Paano lumabas eh? Ohoy! Payat! Uy! Magkano palitan kay Mac? Kay Mac, wag ka na doon sumahod kay Mac, madami ka na daw pera eh. Wala. Wag ka na sumahod, madami ka ng pera. Update. Nag-update pa. Oh, pending. Update. Meron na. Sahod na nga eh. Pagkakabalik mo, may sahod ka na agad. Pasok pa, isang linggo. Kaya nga, tapos may bonus ka pa, 5,000. Dito, habang nagtatrabaho ako, kinocompute ko na kung magkano yung mga ipapadala ko. Bago sahod, paldo. Mega sardines.
Eto na yung mga oras na nagpapadala na ako. Yung isang buwan mong pinaghirapan. Wala pang 30 minutes kung maubos. Ang bilis lang kasi mag-transfer ngayon. Ilang clicks lang. Ayun, lumipad na. Hoy, transfer-wise. Panay transfer-wise. Tapos, back to work na ulit. Ganun lang, parang dumaan lang yung sahod. Tapos, panibagong isang buwan uli. Kaya bibigyan ko uli kayo ng munting paalala. Maraming naniniwala na kapag OFW ka, malaki agad ang sahod mo at magaan ang buhay. Pero ang totoo, ang sahod ng OFW ay may kapalit na hindi nakikita sa payslip. Oras na hindi mo na mababawi, okasyong wala ka, at mga problemang ikaw lang ang nagdadala mag-isa. Habang kumikita ka, may parte ng buhay mo na humihinto. Birthday na napalampas, anak na lumalaki na wala ka, magulang na tumatanda sa video call lang. Ang masakit pa, kahit mas malaki ang sahod mo, hindi ibig sabihin mabilis kang yumaman. May padala, may utang, may responsibilidad na parang ikaw lang ang sandalan. Minsan pagod ka na, pero wala kang choice kundi pumasok uli kinabukasan. At kahit ikaw ang kumikita, kadalasan ikaw pa ang huling nakikinabang sa sarili mong sahod. Pero dito pumapasok ang tunay na laban. Ang sahod ng OFW ay hindi sukat sa dami, kundi sa paano mo ito gagamitin. Kung gagawin mo lang ito pang survive, mauubos ka. Pero kung gagawin mo itong puhunan sa kaalaman, sa disiplina, sa pangarap, darating ang araw na hindi na kailangan masaktan para lang kumita. Hindi ka OFW para manatili sa sakit. OFW ka para makalabas dito balang araw. At hanggang dito na lang. Ciao!